Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama. Dalangin namin, O Father God, ang malayang pagkilos sa manan espiritu sa aming kalagitnaan. Kayo po ang aming maging tagapagturo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, turon at tulungan sa aming pong pag-aaral, O Father God. At patuloy nga, O Jesus Christ, sa lahat po na aming ginagawa. Walang ibang madakila, walang ibang maluwalhati at maparangalan, kundi inyong dakilang pangalan lamang. Sa inyo, Lord, ganang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, dahil po napapanahon at ngayon po ay Christmas season, ang pag-aaral po natin tonight, The Grace of Christmas and the Power of Prayer. Kukuhanin po natin ang ating main text sa Titus chapter 2 verse 11. Sabi po dito ng ating verse, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." So napakaganda ng sinabi ng versong biyaya daw ng Diyos dumating sa atin at ang in-offer po nito sa bawat isa po sa atin ay kaligtasan. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So alam naman po natin na yung very essence talaga ng Christmas, more than just the birth of the Lord Jesus Christ, is yung salvation ng humankind. At kaya po patuloy po natin na sineselebrate yung Christmas dahil nga po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So let's talk about the grace of Christmas. Sabi dito, the birth of Jesus is a testament to God's boundless love and mercy. In sending His Son to earth, the Lord God provided a way for us to be reconciled with Him. Jesus, born in a humble manger, came to bring hope, peace, and salvation to a world in need. Yan. So, kaya po patuloy natin na sineselebrate yung Christmas kasi nga pinapatunayan nito yung walang hanggan na pag-ibig at kahabagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na ang Diyos Ama ay gumawa ng kaparaanan parang tayong mga anak niya ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ma-reconcile back yung ating relationship sa Panginoon. Yan. This grace is not something we can earn through our deeds. Hindi po ito katulad ng isang contest na kailangan mong i-effort para may makuha kang something in return. Or pag tayo po yung mga estudyante, kailangan natin mag-aral para makakuha tayo ng mataas na marka. Rather, it is a gift that we receive through faith. Tinanggap natin yung biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya na binigay din mismo sa atin ng Panginoon. So as we celebrate Christmas, let us remember that it is a time to embrace this grace. So lagi mong alalahanin, ayun pala yung meaning talaga ng Christmas. Patuloy kong maalala yung kagandahang loob ng Diyos sa akin. To be thankful for the love that the Lord God has shown to us. At syempre, hindi lang for us to be thankful doon sa pag-ibig na tinanggap natin mula sa Panginoon, but even for us to share that kind of love to others. So ang daming paraan para i-share po natin ang pag-ibig sa ibang tao, di ba? More than just the gifts, more than just our time, our presence, sharing the Word of God. So yun po ay pagpapakita rin ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya sana yung Christmas season, gawin din natin itong way for us to share the gospel to others, especially sa mga relatives natin, sa families po natin. Yung story ng shepherds na nandun sa Luke chapter 2 verses 8 to 20, it exemplifies the grace of Christmas. The angels announced the birth of Jesus to humble shepherds, showing that God's grace is available to all. So kaya palang pinili ng Lord mga shepherds, mga ordinary people like us para ipakita ng Lord na yung kanyang biyaya ay available to everyone. So anyone can access regardless of our status, regardless of our position. The shepherds responded with joy and worship, spreading the good news of Jesus' birth. Yan, so ito po yon. Imagine yourself, di ba, na ikaw piliin ka ng Lord, makita mo yung battalions of angels, singing ang praises and glory to the Lord. Ayan. So nagpakita po yung mga angels of God to declare yung yung birth ni Jesus Christ dito sa mga shepherds. So i-relate naman natin yung pinag-aralan natin about the grace in Christmas sa kahalagahan ng prayer. So as we know, yung prayer is our direct line of communication with God. 'Di ba? Wala tayong other way to communicate with the Lord kundi through prayer. It is through prayer that we express our gratitude,
Nagpapasalamat tayo. We seek guidance. Yan, kapag kailangan natin ng direction sa ating mga decision making. At syempre, in finding comfort in His presence. Diba? Lalo na kapag may mga times na we feel broke, diba? May mga pinagdadaanan tayo sa buhay. So, naku-comfort tayo every time that we are praying to God. In this busy season, which is true, napaka-busy po natin, diba? Tandaan po natin, mga kapatid, it is still essential to make time for prayer. Regardless how busy you are, mag-spend time ka na mag-pray sa Panginoon. Mag-take time ka to quiet our hearts, to quiet our minds, and of course, to connect with our Heavenly Father. So napakahalaga na patuloy na andon ang ating commitment to pray to God, to communicate with the Lord. Bakit? Kasi prayer strengthens our relationship with God. At alam naman po natin na yun talaga yung goal ng Panginoon, 'di ba? Magkaroon tayo ng relasyon sa kanya, hindi maging religious tayo, kundi maging in a relationship tayo with the Lord. It aligns our will with His. Yun ang gusto ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos, gawin po natin. And of course, prayer also empowers us to live out His purpose for our lives. Di ba ganun naman yung gusto natin? Lahat naman tayo gusto natin na malaman ano ba yung kalooban ng Lord. And then we also would like to do the will of the Lord. Pero para ma-empower tayo to do that, kailangan patuloy tayong nakikipag-communicate sa Panginoon. Andun yung relationship natin with God. Jesus Himself demonstrated the importance of prayer through His life. Yan, pinakita po yan ng Panginoon. In Luke chapter 5 verse 16 it is written, "But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Even the Son of God made prayer a priority, showing us the importance of maintaining a close relationship with the Father." So, bakit yung mismong Panginoon natin, kailangan ng manalangin doon sa Bible, siya naman yung Diyos, 'di ba? So, the Lord God, the Lord Jesus Christ exemplifies for us to do that. Natularan natin yung kanyang example na nagbibigay rin siya ng time to prayer. Kasi pinakita ni Jesus Christ yung importance ng prayer na magawa yung kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, during the time, the Lord Jesus Christ is 100% man. Diba? Nagkatawang tao po siya. Point 1, embrace God's grace. Yung Christmas is a reminder of the grace that God has bestowed upon us. So embrace po natin yung grace na ito, allowing it to transfer our hearts and lives. So as we receive God's love, let us also extend that love to those around us, especially those in need. Yan. So sana gawin nating opportunity itong Christmas season na ito na makapag-extend po tayo ng biyaya, ng grace doon sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas. Bakit daw? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalatayang ito, sabi ng verse, ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaya walang sino man sa atin ang pwede magmayabang, di ba? So lahat tayo naligtas because of faith, at yung faith na yun, regalo din mismo ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Point number 2, commit to prayer. So make prayer a priority in our daily life. Hindi lang ngayong Christmas season. So we set aside time each day for us to speak with the Lord, to listen to His voice, and to seek His guidance. Prayer is not just about asking for what we need. Yan, minsan nakakalungkot yung iba kasi nagpe-pray lang. Kasi may kailangan kay Lord, 'di ba? So magpe-pray ako, kailangan ko si Lord. It is about building a relationship with our Creator. So regardless of your situation, regardless ng pinagdadaanan mo sa buhay, regardless kung busy ka or not, dapat patuloy na binibuild mo yung relationship mo with the Lord so that we could align our hearts with His will. Sabi nga ng Colossians chapter 4 verse 2, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So we should devote ourselves to prayer. We should always be watchful and thankful to our Lord. Kasi lahat naman ng mga bagay na tinatamasa natin ay galing po sa Panginoon. Point number 3, share the message of Christmas. So as disciples of Jesus Christ, we are also called to share the good news of His birth with others. So let us be bold in our faith.
sharing the message of hope and salvation with those who have not yet experienced God's grace. Diba, nagkakaroon ng mga Christmas party, reunion, family gathering. So it's also an opportunity for us na ibahagi sa kanila yung good news ng birth ng ating Panginoon through our words and actions so we can be a light in the darkness, pointing others to the true meaning of Christmas. Kasi minsan ang definition ng Christmas, meron ako matatanggap na regalo. At para naman sa mga nagbibigay ng regalo, sa mga ninong-ninang gastos para sa kanila ang Christmas. So sana ibalik natin yung tunay na kahulugan ng Pasko. Go into all the world and preach the gospel to all creation, sabi ng Mark chapter 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo raw po tayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. So hindi naman lahat ng tao talaga tinawag na magmisyon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Pero even in our family man lang, sphere of influence na meron tayo, katrabaho, kaklase, 'di ba? So we could share the word of God, especially sa ating mga mahal sa buhay. So sana gawin nating moment itong Christmas to share the word of God to them. So sa ating conclusion, as we celebrate this Christmas season, let us be mindful of the incredible grace that God has given us through the birth of His Son. Let us commit to deepening our relationship with Him through prayer, and let us share the message of His love with the world. So may the grace of Christmas fill our hearts with joy, peace, and a renewed sense of purpose. And may our prayers be a source of strength and guidance as we seek to live out God's will in our lives. Yan. So tayo pong manalangin. Panginoon, salamat, O God, na patuloy na pinapaalala niyo po sa amin, Panginoon, in spite of our busyness, Panginoon God, Christmas rush. Pero alam namin, Panginoon, na napakahalaga na mag-spend time kami sa inyo at kailangan na lumago at lumalim ang aming relasyon sa inyo sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyo pong mga salita. Dalangin namin, O Father God, na gawin po namin opportunity ang Christmas na ito na ma-share po namin ang gospel to others. Kung ano po yung natanggap namin mula sa inyo, yung inyong kagandahang loob sa bawat isa po sa amin, Lord God. We pray, Lord God, na ma-extend din po namin itong love na ito to other people, O Jesus. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.